Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa ating mga panauhin. Muli po ay salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin na makasama namin kayo dito po sa aming pagkakatipon. Salamat sa Diyos. Muli mayroon tayong mabuting pagkakataon para po naman makapagpatuloy ng ating sama-samang pagkakatipon na makapagturuan, makapagpaalalahanan at tayo po mga magkakapatid ay makaganap ng kalooban ng Diyos. At muli po ang ating mga panauhin ay aming inaanyayahan sa mga nakapagpasimula na po ng pakikinig ng doktrina. Nasa day 11 na po tayo kung loobin ng Diyos this coming Monday at loobin ng Panginoon pala ay schedule na uli ng atin pong mass baptism this coming September 5. Araw po yan ng Biyernes, alas 8 ng umaga. Patuloy pa rin po nating antabayanan sana ang atin pong mga panauhin. Makatapos po sila ng pakikinig ng atin pong pinasimulan na ito na session ng mass indoctrination. At kung loloobin ng Diyos, dun po sa mga hindi pa nakakapagpasimula, meron po tayong panibagong session na pasisimulan naman natin on September 8. Yan naman po ay araw ng Lunes muli, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po, dun sa mga hindi pa nakakapagpasimula, papaunlakan po ninyo kami. Maibahagi namin sa inyo ang aming pananampalataya. At sa pagkakataong ito, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, sa lahat ng ating mga kapatid, tayo po ay magpatuloy naman ng ating pinasimulan na pag-aaral at meron lamang po akong ibig na maipapansin sa inyo, no? Kapatid na Rodel, this time ay ating ma-reiterate yung ating pinanggalingan na pag-aaral doon sa sinasabi na nasa Santiago, kapatid na Rodel. Ano yung nakatatak sa'yo sa 1:20 na ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos? Doon po sa nakaraan po nating pag-aaral, Kuya, nakita po natin kasi na komo para tayo ay makarating doon sa buhay na walang hanggan, dapat ay huwag tayong hihiwalay sa katwiran. Doon tayo lumakad, doon tayo magpatuloy. At ang matwid, yun po ang gumagawa ng katwiran, at ang gumagawa ng katwiran, yun ang sa Diyos. Kaya lang may kalaban nga po, yun ang demonyo, na gusto niyang alisin kanya sa paggawa ng katwiran ng Diyos. Para madala kanya sa kanyang kampo, maging kasama kanya doon sa kanyang destino, ang gagawin po niya, gagawa siya ng paraang maialis ka sa paggawa ng katwiran ng Diyos. At ang isa po doon ay yung galit. Isinasaksak ng demonyo sa tao yung galit ng tao, dahil yung galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya dito po sa naging pag-aaral po natin, Kuya, ay naging malaking parang kamalayan yon, na pagka sinasaksakan ka na ng galit, alam mo na kung sino ang tumatrabaho para ikaw naman ay gumawa ng labag sa katwiran ng Diyos, labag sa aral, madadala ka na ng damdamin mo, ng pride mo, na ang gumagawa noon ay ang kaaway dahil gusto kanyang ilihis, alisin ka doon sa katwiran para pagawain ka ng labag sa katwiran ng Diyos. At yung galit, pag lumaki na yan, naging puot na, magiging anak ka na po niya. Dahil yung napopuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao yon. Siya yung ama ng mga mamamatay tao, nakita po natin yon doon sa nakaraan nating pag-aaral. Kaya magiging anak ka na niya. At hindi ka na pananahanan ng buhay na walang hanggan. At ang mangyayari sa iyo, nasa 3:14 ng unang Juan, pinag-aralan po natin, nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig, nananahan sa kamatayan. So maililipat ka na niya sa pananahan sa kamatayan. Imbis na ikaw sana ay manahan sa buhay na walang hanggan,
at tahanan ka ng buhay na walang hanggan, may aalis ka po doon. Kaya maging aware po tayo dito sa puntong ito na may tumatrabaho. Pagka puro galit ang isinasaksak sa iyo, parang pagka nagalit ka, wala kang kontrol, magsasalita ka na ng kung ano-ano, maisip mo, hinahatak ka ng demonyo papunta sa kanya. Yun po ang isang na striking na nakuha ko doon, kuya, yung maging aware tayo dyan. Trabaho yan ng demonyo para ialis ka sa katwiran. Pag naialis ka kasi sa katwiran at doon ka na namatay sa pagsalangsang mo, ay ito, dahil hindi ka namatay kay Kristo, hindi ka namatay sa katwiran. Kasi humiwalay ka kasi. Trabaho po ng demonyo yun, kuya. Kaya yan ang kanyang isinasaksak. At ang target niya talaga, doon siya nagfo-focus. Nagfo-focus siya doon sa mga lumalakad sa katwiran. Tinatrabaho niya para po niya may alis doon, kuya. Kaya dapat aware tayo po doon. Yun po. Yan, Rodel, Opo. kaya natin pinag-aaralan yung pagiging matalino sa pamamagitan ng kabuhayan. Kasi dito papasok ngayon, Brad Rodel, yung mga bagay na ginagawa ng kaaway na parang hindi mo mapapansin. Opo. Huwag mong kalilimutan, Okay. Umpisahan natin, Brad Rodela. Tignan mo kung papaanong mag-uugnay-ugnay ito at kung naiisip mo ba ito na ito ay nakapaloob dito sa sinasabi na ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Huwag mong kalilimutan palagi yung sa Diyos at sa Diablo na hati. Opo. Yung hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Yan, di ba? In-split pa natin yan, Brad Rodel? Opo. Kasi gusto ko po na maipapansin ito sa inyo, mapansin po natin, maging conscious po tayo. Dito sa dalawang bagay na ito, dun sa 1:20 at 3Gs, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ito, Brad Rodel, tignan mo kung paanong magkaka-correlate. Pag hindi ka umiibig sa kapatid, hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pag hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Sa Diablo ka na mamamatay tao. Na kung ikaw ay napopoot sa kapatid mo, mamamatay tao ka, kapatid na Rodel. Opo. Bakit nauwi sa puot? Kasi nanggaling sa galit. Opo. Ngayon, ba't nakarating sa puot? Ba't nakarating sa puot, kapatid na Rodel? Hindi po napawi ang galit, lumaki. Bakit lumaki? Wala Hindi kasi siya umiibig sa kapatid. Opo. Di ba kasi, tignan mo, ang napopuot, kaya nga, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Di ano ibig sabihin, kapatid na Rodel, Yung hindi umiibig sa kapatid kasi hindi gumagawa ng katwiran .
Opo. ano yun? Ano yung hindi umiibig sa kapatid, Brother Rodel? Na hindi gumagawa ng katwiran. Kaya nga sinasabi, kapatid na Rodel, ah, 'di ba doon sa 3:15 ng Juan, ng unang Juan, ayan, sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Di nanggaling ka doon sa 3 Gs. Opo. Yan, Hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos, di sa diablo. Niyang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Yung hindi umiibig sa kaniyang kapatid, hindi gumagawa ng katwiran. Oh. At kung hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos, sa diablo. Yung Opo. diablo, mamamatay tao. Opo. Tatay ng mamamatay tao. Sino mang napopuot sa kaniyang kapatid, mamamatay tao. Bakit mamamatay tao? Napopuot sa kaniyang kapatid. Ba't napopuot sa kaniyang kapatid? Hindi umiibig. Opo. Di ba, kapatid na Opo, Rodel? kuya. Oh. Opo. Hindi gumagawa ng katwiran. Isang pinanggalingan, ba't napopuot? Dahil sa galit. Opo. Yung galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Sasaksak ngayon ng diablo yung galit. Kapatid na Rodel? Opo. Dahil hindi ka umiibig sa kapatid, yung galit mo mapupunta ng puot. Opo. Ano ngayon ang kinalaman ng pag-ibig ng kapatid? Para nga wag kang pamahayan ng puot. Di ba? Opo. Opo, kuya. Kasi magagalit ka eh. Sino ba naman ang hindi nagagalit, kapatid na Opo. Rodel? Opo. Oh. Hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yun. Di dapat mawala yung galit mo. Opo. Para mawawala yung galit mo. Kung umiibig ka, mawawala yung galit mo. Tama po. So paano ngayon, saan ngayon iikot, kapatid na Rodel? Titignan mo ha, maging matalas ka, kapatid na Rodel. Basta nakikita mo na yan ha, na ang katwiran, kung ang sino man, kaya nga doon sa 4:20, di 3:15, 4:20, kung sinasabi na sino man, ako'y umiibig sa Diyos, napopuot sa kaniyang kapatid. Ano yun, kapatid na Rodel? Ay sinungaling. Di sa demonyo din. Tama po, kuya. Nakikita mo sa Opo. sa diablo din, Opo, kuya. Sapagkat ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid, na kanyang nakita, paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Nakikita mo sana, dahil meron akong pupuntahan, kapatid na Rodel, na katwiran dito. Bakit ko ngayon ito gustong ma-reiterate sa atin? Para hindi tayo malinlang ng kaaway. Pero gusto ko muna masundan mo yan. Nasusundan mo bang mabuti ito, Brother Rodel? Awa po ng Diyos, kuya, na nakukuha ko po siguro yung punto eh. Kasi galing tayo nga sa Santiago, 1:20, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, hindi yon sa Diyos. Sa diablo yon, nasa 3 Gs ng Juan. Niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, yung galit ng tao, di gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ngayon, pag hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos, sa diablo ka, hindi ka sa Diyos, ganun din yung hindi umiibig sa kanyang kapatid. Dahil yung hindi umiibig sa kanyang kapatid, hindi gumagawa ng katwiran po ng Diyos yon, ayon po sa Biblia. Pagka yung galit ngayon, nagtuloy-tuloy, hindi yun napawi, mauuwi yun sa puot. Pag nauwi sa puot yung galit mo,
Sabi sa Biblia, sino mang napopoot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. O magiging mamamatay tao ka na. Yun din ang bagsak mo, ang mamamatay tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yun, mga kapatid. O yung napopoot sa kanyang kapatid, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yun. Mamamatay tao yun. At yung mamamatay tao, anak ng demonyo yung mamamatay tao.